Good day, students. Now we're going to discuss Module 6 entitled Electronic Structure of an Atom. In this module po, we have a learning objectives na at the end of the lessons, you have to attain or you have to learn. Una, you have to know how to illustrate an atom using quantum mechanical model. Description rather. Ikalawa, determine the electron configuration using main energy level, sublevel, and orbital. And ikatlo po, illustrate the distribution of electron using the orbital notation. And then lastly, draw the Lewis structure of an atom using its valence electrons. We have to skip na the topic outline, and I think we have to proceed now with the introduction. So before that, we have some recap about our previous topic. Nabanggit natin doon na yung origin ng atomic structure or ng atom, it was started by Democritus and Lysippus. They make a theory that matter was composed of small tiny particles that are moving randomly, no? At that time, that is not widely acceptable kasi nga, wala pang scientific evidence to support their theory. So, wala pang deeper research to prove that their theory is true and acceptable. But still, their theory become an eye-opener for the other scientists or researcher to conduct more deeper knowledge, deeper research or studies between matters. And then beyond that, because of that, na-discover natin na yung matters nga talaga is binubuo ng small tiny particles called atom. And aside from that, from the time passed by, as per our timeline, again po, yung theory ng atom is nag-start kay Democritus and Lysippus, wherein it's all started by the theory or idea. And that idea become an eye-opener with other scientists or researchers to conduct more research about it. So, time goes by. In 1803, John Dalton, the one who proposed the first structure of the atom, wherein ang pinaka tawag sa model is marble model or sphere model. Then, noong 1897, dumating si J.J. Thomson, na-discover niya na yung atom pala ay binubuo din pala ng subatomic particles. At yung kauna-unang na-discover is yung pinaka-electron, which is ang naka-discover is si J.J. Thomson using his experiment na plum pudding. And then, noong 1912, si Ernest Rutherford, siya naman yung naka-discover ng positive charge using his gold foil experiment. While noong 1913, nag-propose si Neil Bohr ng planetary model structure of an atom wherein mas ginagamit natin siya ngayon, especially sa pag-Lewis dot structure. And then in 1930, nag-propose si Erwin Schrödinger ng three-dimensional model of the atomic structure. Tinatawag natin yun na wave mechanic or electron cloud model. So that will be the timeline. So nag-start kay Ernest Rutherford as theory. Binigyan ng model ni John Dalton noong 1803. And then dumating si J.J. Thomson na nakaunang nakadiscover ng subatomic particles. Kasi nga ang alam pa lang natin before na ang matter is kinocompose ng atom. Pero hindi natin alam na yung atom pala is kinocompose din ng subatomic particles known as proton, neutrons, and electrons. While yung neutrons po, ang nakadiscover po dyan, si Chadwick po. So, meron tayong tinatawag na Schrödinger hydrogen model and wave functions. Itong Schrödinger hydrogen model of wave functions ay abide with the Coulomb's law. Sa Coulomb's law, isa lang naman po yung sinasabi sa Coulomb's law. Kapag parehas po yung charge ng mga particles, like they are both positive and positive, they create repulsion. Pero kapag parehas naman pong opposing side sila, like positive and negative, they create attraction force. So, itong Coulomb's law, itong attractions na to, napaka-importante nito in order for us to maintain electronic structure.
Kasi in this module, we are focusing more on the structure of the atom. Kung bakit ba yung valence electrons is nananatili with their orbital lane, even though nga dapat mayroong force of attraction kasi they are having positive and negative charge. So, yun po yung pinaka main idea or main theory about why electronic structure becomes stabilized kasi meron tayong tinatawag na Coulomb's law. Again po sa Coulomb's law, pag sinabing Coulomb's law, pag parehas yung unit or yung charge, they create repulsion. Pero kapag parehas opposing charge naman, they create attraction force. Parang magnet lang no sa Coulomb's law. Kapag parehas north pole, they create repulsion. Pero kapag parehas opposite north saka south pole, they create attraction force. Now, itong Coulomb's law, i-apply natin siya into electronic structure or sa mismong structure of the atom. So, may tinatawag kasi tayong shielding effects. Again, yung nucleus po is composed of positive charge and neutral charge. While yung red dot naman, that is classified as electrons and they are indicated into outermost layer or sa outer layer or sa mga ring natin. Kagaya ng sinabi ni Coulomb's law, kapag parehas positive, opposing side charges rather, parehas opposing charges which is the positive and the negative, nagkakaroon ng attraction force. So, dapat yung lahat ng electrons na nasa labas ng nucleus is dapat mag-move toward to center. Kasi nga, they create attraction force. But somehow, they maintain this state, their position, because meron tayong tinatawag na shielding effects. So, dun papasok yung parehas yung charge, yung parehas yung pinaka-charge na nag-create ng repulsion. From layer 1 to orbital ring 2, parehas kasing opposite charge yun, no? Parehas negative charge. So, ang tendency magkakaroon ng repulsion. While nagkakaroon ng repulsion, syempre nagkakaroon din ng attraction force. So, that is the reasons why yung pinaka-valence electrons natin from the outer layer ng pinaka-atomic structure is remain intact on the lane. Kasi nga, nagiging stabilize yung pinaka-attraction force. Merong nag-a-attract, merong nagre-repel. Now, we have main energy level, sub-level, and orbital. Pero yung main energy level, minsan tinatawag siya as principal energy level. And si principal energy level, dinedenote natin siya as small n. To measure what is the principal energy level, we have to start from the nucleus. Nucleus until the first ring, kinaklasify natin yun as first energy level. From nucleus to second ring, that is second principal energy level. And from nucleus to the last ring or the third ring, that is the third principal energy level. Ang sistema lang naman in terms of counting principal energy level, the more na lumalayo from the nucleus, ibig sabihin tumataas yung pinaka-principal energy level. And sa bawat principal energy level, so meron tayong tinatawag na sub-level. So by the way, ganito po ang itsura niya. So from nucleus po into the first orbital, yung dark na lane, that is principal energy level number 1. And then from nucleus hanggang sa red lane, that is principal energy level number 2. And then from nucleus hanggang sa green lane, that is principal energy level number 3. Again po, the more na lumalayo from the nucleus, the more na tumataas yung pinaka-principal energy level natin. Now, bawat principal energy level, mayroong tinatawag na sub-level. So, we have different distinctions of sub-level. Ito yung tatawag natin na SPDF. So, sub-level po yung tawag sa kanya. Kung di man po sub-level, ang other term po ay subshell. So, S means for sharp, P means for principal, D means for diffuse, and F means for
fundamentals. And bawat sublevel po, they have their own maximum of electrons na kayang i-hold. So sa S po, ang kaya niyang i-hold is maximum of 2 electrons. While si P po, maximum of 6. And si D, subshell or sublevel, maximum of 10 electrons. And then si F po, maximum of 14 electrons. So para mas madaling tandaan, we have to start by 2 and we have to add 4 by 4. So yung 2, dadagdagan lang natin ng 4, we have 6. So we have principal energy level, letter D, no? I mean letter P. Then, if you wanted to proceed with principal energy level if you wanted to proceed with the sub-level D, we have to add 4 another. So, from 6 we have to add 4. So, ang kayang i-hold ni subshell or ni sub-level is maximum of 10 electrons. Well, si F naman po is maximum of 14 electrons. So again po, bawat principal energy level may kanya-kanyang sub-level na hin-hold. And bawat sub-level po, may number of electrons na kayang i-hold. Again po, si S po ang kaya niyang i-hold ay 2, si P po ay 6, si D po ay 10, and then si F po ay 14. Now, for the structure of the shape po ng pinaka-orbital natin. Pag sinabing S orbital, parang circle lang yung pinaka-shape. Pag P orbital naman po, dalawang oval. Pag D orbital naman po, globes. And then kapag F orbital naman, triagonal, globes naman yung pinaka-itsura. That is the shape po. Now, in terms of orbital, kapag si orbital po, isinusulat na natin in hand rules, bawat box po represent as one orbital. And sa bawat orbital po, 2 electrons yung kaya niyang i-hold. So, for example po, si S po, meron siyang isang orbital. And then, sa loob ng orbital na yon, ang maximum of electrons na kayang i-hold ay 2. So, ganun lang po siya. So, si P po, we have 3 orbital and sa tatlong box na yon, kapag handles po ang usapan, ang maximum of electrons na kaya niyang i-hold is 6. While si D po, merong 5 orbital, ang maximum of electrons na kaya niyang i-hold ng orbital na yon is 10. And then si F po, merong 7 orbitals, ang maximum of electrons na kayang i-hold ng 7 orbital is 14 electrons. So, you have to divide by 2 lang. Kasi nga, bawat orbital, kailangan may 2 electrons. And as for Pauli's exclusion, that electrons have a opposing spin. So, isa dapat is naka-up and yung isa ay naka-down. So, meron tayong tinatawag na up-bow principle in writing electron configuration. So, pag sinabi pong up-bow principle, that is came from German word which is upwen, which mean po is to build. And then, in writing electron configuration using up-bow, we have to follow the arrow na nasa presentation, no? We have to start by 1s, so followed by 2s, 2p, and 3s, and then 3p, 4s, and then 3d, 4p, 5s, and then 4d, 5p, 6s, and then 4f, 5d, 6p, and 7s, and then 5f, 6d, 7p, and 8s. Ang rules lang naman po sa above principles, hindi tayo pwedeng proceed with the higher level of subshell hanggat hindi natin pinupunan ng exact until to the maximum of electrons yung pinaka-lower subshells na meron tayo. So, kumbaga, hindi tayo pwedeng mag-proceed sa 2s kung hindi natin napupunan ng 2 yung 1s. Kasi nga po, si S po, ang kaya niyang i-hold na electrons is 2. So, hindi tayo pwedeng mag-proceed with 2p kung hindi natin napupunan si 2s.
So, kailangan mapunan muna natin si 1s tsaka si 2s bago tayo mag-proceed kay 2p. So, yun yung po yung pinaka-ruling sa pinaka-writings of electron configurations. Hindi po tayo pwedeng mag-proceed with the higher subshell, level of subshell, as long as hindi natin napupunan yung pinaka-lower subshells na meron tayo. So, for example, we wanted to write the electron configurations of chlorine. So, kung isusulat natin yung electron configurations ng chlorine, we have to start by 1s squared. Yung 1 po, that is represent as the principal energy level. Ibig sabihin, nasa first string tayo. And then yung S naman po, that is the subshell na contain ng pinaka-first principal energy level. And then yung exponent na 2, that is represent on the maximum of electrons na dinistribute natin. Again po, yung magiging exponent po is naka-base lang doon dapat sa maximum of electrons na kayang i-hold ng subshell. Kumbaga, si 1s po or si S subshell po, hindi dapat pwedeng magkaroon niya ng exponent na 3, 4, 5. Kailangan hanggang 2 lang or pwedeng 1. Si P naman po, hindi pwedeng dapat magkaroon ng 6 pataas. I mean, 7 pataas, rather. Kasi kapag 7 pataas, that is sobra-sobra na. That is wrong na. And then kapag si D naman, kailangan hindi sobra ng 11 pataas and si F po hindi sobra ng 15 pataas yung pinaka-exponent. Kailangan hanggang saktong 2, saktong 6 lang, and saktong 10, and saktong 14 lang. Pwedeng magkulang, pwedeng for example, instead na 2 yung maging exponent ni S, ang kaya mo na lang ilagay ay 1, so pwede mong isulat ay 1. While si P, kunyari, kailangan kasi 6, diba, yung pwede natin i-distribute. So, kung ang kaya na lang natin i-distribute ay 3, so ang magiging exponent na lang ni P ay 3. Hindi pa pwedeng kailangan isakto mo pa rin siyang 6. Kung alin po yung matitira, or kasi alin matitira dun sa mga distribute natin na electrons from the lower down, yun lang po yung pinaka dapat magiging exponent. So again po, yung 1 po, that is preparing for the energy level or yung tatawag natin na principal energy level. While yung S naman po, after the coefficient, that is preparing for the orbital and the subshell. And then yung exponent po, that is preparing for the number of electrons in a orbital. So, kung ilan yung na-distribute natin per orbital. At hindi tayo pwede dapat lumagpas sa maximum level nung kayang i-hold nung per subshell na yon. While in hand rules po, sa hand rules, eto gumagamit tayo ng box instead na yung SPDF kagad. So, dito gumagamit tayo ng arrow. So, sa paggamit po ng arrow, ang pinaka-ruling pa rin naman dito, in terms of hand rules, we have to apply the up-bow rules na kailangan punan muna natin yung lower subshell bago tayo mag-proceed with the higher subshell. And then, syempre, another rules na kailangan natin i-apply sa hand rules is kailangan puro up muna bago tayo mag-down. So, example po, we have 1s, 2s, and 2p. So, as per the up bow, punan muna natin yung pinaka 1s at dapat laging up muna bago tayo magda-down. So, 1s muna, up, tsaka down, and then proceed with 2s, up and down, and then pagdating kay 2p, puro up muna bago tayo magda-down. So, kumbaga, tatlong up, tsaka tayo magda-down. Kasi po mali po yung process kung gagawin po natin is up and down, up and down. No, katulad nitong nasa right part, incorrect po yun. Connected po kasi si hand rules with the policy exclusion. So, sa policy exclusion po, kung ano po yung huling arrow, yun po yung magda-determine ng spin ng pinaka-electrons. And as per policy exclusion po, dapat per orbital, it has a
it has composed of opposing spin po. So, kailangan merong up and down na spin. Kasi pag sinabing up po, that is representing for positive 1/2. And then kapag down naman po, that is representing for negative 1/2. So, example po, we wanted to write the carbon into hand rules. Si carbon po is merong 6 uh, atomic number. So, if i-write natin siya into hand rules, mag-start tayo kay 1s, up and down. Susunod kay 2s, up and down. So, from 1s and 2s, ang total of number of electrons na na-distribute natin is 6. Pero ang total electrons ni carbon, ang total of number of electrons na na-distribute natin from 1s and 2s is 4. Pero yung total number of electrons ni carbon is 6. So, ang madidistribute na lang natin kay 2p ay dalawang up. Now, si nitrogen po, meron siyang 7 atomic number. We have muna na punan yung pinaka 1s and 2s natin, yung lower subshell natin, bago tayo mag-proceed with the higher level. So, pagdating kay 2p, tatlo na lang remaining na electrons na kaya nating i-disseminate kay 2p, so puro up na lang po yun. Now, if we wanted to base naman kung anong spin yung meron kay carbon at saka kay nitrogen, since yung pinaka-last arrow nila is up, definitely they have positive 1/2 na spin. Ha? Si nitrogen po, since up po yun, definitely they have positive 1/2 na spin. Now, let's proceed with the quantum numbers. So, pag sinabi pong quantum numbers, it describe or it's act as a address system of the electrons. Wherein tinitel niya kung anong structure, kung anong behavior ang meron, kung anong spin, magnitude, or etc. Yung pinaka-structure ng pinaka-atom natin. So, we have 4 classifications of quantum number. Unang-una doon is yung pinaka-principal quantum number natin, na dinidenote natin by small n. And as for the ring kanina na-discuss ko, the more na lumalayo yung ring from the nucleus, the more naman na tumataas yung pinaka-principal energy level. So, again po, dinidenote natin siya as small n. Next po, meron tayong tinatawag na orbital quantum number or angular quantum number or azimuthal quantum number. Sa iba pong libro, dinidenote siya as 1. Sa ibang libro naman, dinidenote siya as small l. And I think it's better to use small l rather than 1 kasi ginagamit natin si 1 to determine the shape of the quantum numbers. Sa orbital quantum numbers po, dinedetermine lang natin yung pinaka-shape mismo. So, in order for us to determine and to have a code, kasi meron silang code na ginagamit. Code of numbers, no? So, kapag S, yung pinakahuling subshell na meron tayo, definitely, ang code niya ay 0. Pero kapag P subshell po, ang code niya ay 1. Pero kapag D subshell, ang code niya ay 2. And kapag F subshell po, ang code niya ay 3. So, we have to start by 0. So, for example po, balik tayo dito. We have Na, sodium. So, yung pinaka-huling higher subshell natin is letter P. That is P po, ha? So, definitely, since that is P, so, meron tayong L is equals to 1. Pero kung S po yung pinakadulo, that is L is equals to 0. Yun po yung code nila. Now, for the magnetic quantum number, in order for us to determine the magnetic quantum number ng electrons natin or ng atom natin, nagbe-base pa rin tayo sa orbital quantum number. Yung code natin doon, from 0 to 1, 2, 3. At naiiba na lang dito yung pinaka-charge. It's either positive 1, positive 2, or positive 3,
or -1, -2, or -3. In order for us to determine kung nasa positive sides or nasa negative side, ang ginagawa natin is tinitignan natin yung pinaka-last arrow. Kumbaga, ina-apply natin yung Polish exclusion. So, kapag up, ibig sabihin yon nasa positive side siya, and if ever meron siyang subshell na P, definitely positive 1. From 0 to positive 1 yung arrangement ng magnetic quantum numbers natin. If ever from D, tapos yun ay arrow down, so definitely 0 from -2. Kasi nga po, pag down, that is -1/2. So, ganun po si quantum numbers. Si magnetic quantum numbers, nagre-rely pa rin tayo kay orbital or azimuthal quantum numbers. Pero, in terms of the charge, kung yan ay 0 to 1 or 0 to -1, nagre-rely tayo sa last arrow as per the Polish exclusion. And then yung last part, that will be the spin quantum numbers. So, si spin quantum numbers, magre-rely lang tayo kay Polish exclusion. Sa arrow pa rin po, kapag arrow up, positive 1/2, pag arrow down, negative 1/2. So, yun lang po yung spin quantum numbers natin. So, meron tayong tinatawag na pragmatism and diagmatism. So, pag sabi mo pragmatism, they are classified as unpaired electrons. Pag sabing unpaired electrons, they have to find another pair para ma-stabilize. So, dito, kapag pragmatism, nagkukos sila ng attraction force. Kumbaga, naghahanap ng kapartner. Kailangan nilang mag-attract ng other electrons in order for them to be stabilized. Now, kapag diagmatism naman po, ito yung kinaklasify natin na paired electrons. No? Pag sabing paired electrons, complete na, may ka-pair na sila. So, ang tendency, they create repulsion force. So, they don't need to react with other element to attract. So, they stay on their sides with their partner lang. So, hindi sila nakikipag interact with other electrons. Instead, nagre-remain lang sila since they are classified as stabilized. And I think hanggang dun lang yung pinaka-module 6. So, we're going to discuss next is for the module 7.